Ano ang gagawin mo kung isang araw bigla ka na lang naging tatay? Kaya mo bang akuin ang responsibilidad bilang isang ama o mas pipiliin mo na lang itong pabayaan? Handa ka bang magbago para sa batang iyong aalagaan? Kung ganon mga kahuanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Uy Dante, bagong babae na naman yung kasama mo ah. Bati ng kaibigan ni Dante. Napangiti naman si Dante. Napadaan kasi sila kung nasaan nakatambay ang mga barkada niya. Oo nga no, parang nung nakaraan, ibang babae ang dala mo ah. Hindi ka na nasanay kay Dante. Diyan, alam mo naman yan si Dante, matinik sa mga chicks. Napapailing na lamang si Dante nung magtawanan ang kanyang mga kaibigan. Kayo talaga, sinisiraan nyo na naman ako. Si Chloe nga pala, bagong girlfriend ko. Pagpapakilala ni Dante sa babaeng kasama niya. Kumaway naman si Chloe sa mga kaibigan ni Dante. Sige mga pare, una na kami ng girlfriend ko ha. Pagpapaalam ni Dante at kanya-kanyang sipol ang ginawa ng mga kaibigan nito na para bang may naglalaro sa kanilang isipan. Ano ba yung sinasabi nila? Iba't iba daw ang babae mo. Usisa ni Chloe nung makapasok na sila sa apartment kung saan natuloy si Dante. Maagap namang umiling si Dante kay Chloe. Hindi yun totoo. Huwag kang maniwala sa mga yun. Saan ni Dante? Pero kahit ang totoo, parang damit lang ang mga babae kay Dante. Walang tumatagal na babae sa kanya dahil mabilis siya magsawa. Lalo na kung nakuha na niya ang kanyang gusto niya sa babae. Sus, hindi raw totoo. Baka mamaya hindi lang ako ang babae mo ha. Sinasabi ko sa iyo Dante, ayaw kong may kaagaw o may kahati. Mahal kita, kaya sana mahal mo rin ako. Madamdaming sambit ni Chloe sa binata. Ngumiti naman sa kanya si Dante at hinawakan ng kanyang kamay, tapos hinaplos ang pisngi. Pangako, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Wala nang iba. Sapat na sa akin na meron akong girlfriend na mabait tapos maganda pa katulad mo. Pambabola ni Dante. Totoo ba? Ako lang ang girlfriend mo? Ako lang ang mahal mo? Liligawan ba kita kung hindi kita mahal at may iba pa ako? Saad ni Dante at mumuso naman si Chloe. Pero mabilis lang kitang sinagot. Wala pang isang linggo. Malay ko ba kung seryoso ka? Babe naman, seryoso ako. Ikaw lang yung babaeng gusto ko. Ikaw lang yung babaeng gusto ko makasama at maging asawa. Tsaka ang relasyon, hindi pinapatagal sa panliligaw. Litan niya ni Dante na kinapula ng mga pisngi ni Chloe. Sanay na kasi ang binata sa ganitong mga linyahan. Alam niya kung paano makuha ang kiliti ng bawat babae. Kung bibilangin sa mga daliri niya sa kamay at mga paa, kung ilang mga babae nang dumaan sa kanya, siguro ang bilang lalagpas na doon. Hindi na rin niya kasi mabilang kung ilang babae na ba ang nakasiping niya at mga naging girlfriend. Nasa kalagitnaan ng pagtatalik sila Dante nung may marinig siyang tinig ng babaeng sumisigaw sa labas ng kanyang apartment. Hoy Dante, lumabas ka nga dito. Demonyo ka. Labasin mo ko. Malakas sa tinig ng isang babae. Napatakip naman ng kumot si Chloe habang nakakunot ang noo. Sino yun? Alalang tanong ni Chloe. Mukhang babae yata yun ah. Napahilot naman sa kanyang ulo si Dante. Nabitin kasi siya dahil merong nang istorbo sa kanila. Kung kailan malapit na siya tsaka pa sumagabal sa ginagawa nila, bumuntong hininga si Dante at sinuot niya ang kanyang saplot. Babe, sino ba yung nasigaw? Muling tanong ni Chloe. Lumapit si Dante kay Chloe at hinalikan niya ito sa noo. Diyan ka lang at huwag kang lalabas. Ako na ang bahala makipag-usap doon. Bilin ni Dante kay Chloe bago ito lumabas. Pero hindi iyon sinunod ni Chloe. Nagbihis na rin siya para sundan si Dante at upang malaman kung sino nga ba ang nagwawalang babae sa labas. Ano? Hindi mo talaga ako pananagot ang lalaki ka? Malapit na ako mga nako. Pero ano ginagawa mo sa buhay mo? Nagpapakasaya ka? Habang ako, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Madiin na sambit ng babae.
Sa lubong kilay si Chloe habang nakatingin sa babaeng kinakausap ni Dante. Malaki na ang tiyan nito at halatang kabuwanan na niya. Pwede ba, Elsa? Manahimik ka nga. Nag-ieskandalo ka na naman. May iritang saad ni Dante. Peke namang tumawa si Elsa at sabay duro kay Dante. Sino ang hindi mag-ieskandalo? Pagkatapos mo kong anakan, bigla ka na lang nawalan ng ari. Hoy, ikaw ang tatay nito, kaya dapat panagutan mo ako. Galit na sambit ni Elsa. Tatay? Nakabuntis ka, Dante? Hindi mapigilang sumingit ni Chloe. Napalingon naman sila Dante sa kinakatayuan ni Chloe. Chloe, bakit andito ka? Pumasok ka muna sa loob. Saad ni Dante nung lumapit siya kay Chloe. Tangkang nga hawakan ni Dante ang babae. Nilayo ni Chloe ang kanyang kamay kay Dante. Hindi. Gusto ko marinig yung pinag-uusapan niyo. Matigas na sambit ni Chloe. Sumingit naman sa kanila si Elsa. Ikaw pala ang bagong babae niyan? Naku miss, sinasabi ko sa'yo, bubuntisin ka lang ng lalaking yan. Kaya kung ako sa'yo, lalayuan ko na yan. Tingnan mo ako ngayon, pagkatapos niya akong maanakan, tinatakbuhan na lamang. Si Dante, ang ama ng dinadala mo? Oo, tama ka. Ang magaling na lalaking yan ang ama ng batang nas sinapupunan ko. Saad ni Elsa sabay tingin ng masama kay Dante. Nagtiimbagang na lamang si Dante. Nasira na kasi ang araw niya dahil kay Elsa at nabitin pa siya sa ginawa nila ni Chloe. Nung araw na yon, umalis na si Chloe at nakipaghiwalay kay Dante. Pinigilan pa ito ng binata subalit wala siyang nagawa nung nakipag-break si Chloe. Ilang linggong naging tahimik ang buhay ni Dante. Hindi na siya binalikan ni Chloe kahit anong pangulit niya. Si Elsa naman ay hindi na rin nagpaparamdam. Akala ni Dante ay mas magiging payapa na ang kanyang buhay dahil wala na si Elsa. Pero isang araw nagulat siya nang makita niya ang isang baby na nasa tapat ng pinto ng kanyang apartment. Kunot noong tiningnan ni Dante ang nakalagay sa sulat. Sulat yun galing kay Elsa. Ikaw ang mag-alaga dyan sa anak mo. Hindi mo na ako mahahanap. Kaya alagaan mo na yung anak mo. Tapos na ako sa responsibilidad niyan. Akuin mo na lang ang iyo. Iyon ang nakasulat sa papel. Kaliwat kanan pa ang ginawang tingin ni Dante at nagbabaka sakali siyang makita niya pa si Elsa. Subalit, hindi na niya talaga nasilayan ang dating nobya. Humugot ng malalim na hininga si Dante habang pinagmamasdan ang sanggol na nakahiga sa kanyang kama. Babae ang baby pero hindi pa niya alam kung ano ang pangalan ng bata. Ano na ang gagawin mo dyan sa bata, pre? Tanong ni Jan. Napahilamos si Dante sa kanyang muka gamit ang mga palad niya. Hindi ko alam. Wala naman akong alam sa pag-aalaga ng bata. Saad ni Dante. Kung hanapin mo kaya si Elsa, alam mo ba kung nasaan siya? Napaisip si Dante sa sinabi ng barkada niya. Kaya umagang-umaga pa lamang ay nag-ayos na siya para hanapin si Elsa. Karga-karga niya ang bata habang hinahanap kung saan pwedeng pumunta ang kanyang dating nobya. Kaso nga lang, bigo ang binata na mahanap ang kanyang dating nobya na si Elsa. Nanganak na pala ang magaling kong anak at ikaw pala ang ama ng batang yan. Matagal na ditong wala si Elsa. Pinalayas na namin siya. Saad ng ina ni Elsa. Saan ko po makikita si Elsa? Aba, malay ko. Bakit sa akin mo tinatanong? Malay ko ba kung saan lupalop yun napunta? Tsaka isa pa, kung iiwan mo sa akin ang batang yan, hindi ko yan tatanggapin. Pagkatapos nyo gawin, hindi nyo pananagutan. Mga kabataan nga naman, puro mapupusok. Walang nagawa si Dante kundi iuwi na lamang ulit ang sanggol sa apartment niya. Tinawagan na rin ni Dante ang mga kaibigan ni Elsa pero kahit sila, hindi alam kung nasaan ang dalaga. Wala na rin napasok sa utak ni Dante kung saan niya ba dadalhin ang baby na nasa kanya. Tulog na rin naman ang bata at napagod na rin sa buong araw kahahanap kay Elsa. Kaya parang hinihila na siya ng antok. Subalit, nagising siya nung marinig niya ang pag-iyak ng bata. Agad na bumangon si Dante upang patahanin ang baby. Nagtimpla na rin ito ng gatas na binili niya pero hindi pa rin tumatahan ito sa pag-iyak. Lahat na ginawa ni Dante hanggang
sa maamoy niya ang mabahon sa diaper ng baby. Akala ko kung napaano ka na. May kabang sambit ni Dante at pinalitan na lang niya ng diaper ang baby. Tumahimik na rin naman ang sanggol. Nasa mga braso niya ito habang marang sinasayaw at pinapadede upang patulugin na. May hawig rin pala tayo, no? Tingnan mo, kamukhang kamukha mo ang mga mata ko. Pati ang hugis ng labi, pati na ilong. Wala sa sariling sambit ni Dante habang tinitingnan niya ang pagtulog ng kanyang anak. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nung iwan sa kanya ang bata. Pinangalanan niya na rin ito. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na makikita niya si Elsa. Hanggang isang araw, hindi tumitigil sa kaiiyak ang baby. Mataas ang lagnat nito na kinakabahala ni Dante. Happy? Anak? Mataas ang lagnat mo ah. Saad ni Dante. Mabilis kumilos si Dante. Kinuha niya ang mga gamit ng bata upang maitakbo agad ito sa ospital. Anak, teka lang, malapit na tayo. Saad ni Dante. Pagkahinto ng tricycle sa tapat ng ospital, inabot na agad ni Dante ang bayad at tumakbo papunta sa emergency room. Inasikaso naman agad ng nurse at doktor ang anak ni Dante. Sa ngayon po, ayos na po ang anak nyo. Buti po, hindi lumala kundi konvulsyon ang mangyayari sa kanya. Huwag nyo po pababayaan ang lagnat niya. Lalo na at baby pa po siya. Paalala ng doktor. Napatango-tango naman si Dante sa doktor at nagpasalamat ito. Parang nabunutan siya ng tinik sa mga narinig niya. Napamahal na kasi sa kanya ang bata, kaya hindi niya alam ang gagawin kung mawawala ito sa kanya. Dante? Isang boses ang umagaw sa atensyon ni Dante. Iyon si Chloe. Anong ginagawa mo dito sa emergency room? Tanong ni Chloe at napatingin ito sa baby na nasa hospital bed. Sinugod ko lang ang anak ko. Sagot ni Dante at tumango-tango naman si Chloe. Nagkabalikan pala kayo ng ex mo? Hindi. Iniwan niya sa akin ang bata. Ilang beses ko na rin siya hindi nakikita simula nang iwan niya si Happy. Turan ni Dante. Lumapit si Chloe sa baby. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng bata. Ayos na daw ba ang kalagayan niya? Oo, pwede ko na daw siya iuwi mamaya. Bumaba na rin daw ang lagnat niya kaya nandito na kami sa ER. Naiuwi na nga ni Dante si Happy sa apartment niya. Lagi na rin nadalaw si Chloe kila Dante upang kumustahin ang bata. Isa kasing nurse si Chloe at mahilig din sa bata ang dalaga. Salamat nga pala sa pag-aalaga sa anak ko Chloe, pati na rin sa pagtulong na pag-ayos ng birth certificate ng bata, pati na sa binyag. Utang na loob ko sa iyo ang lahat. Saad ni Dante na kinangiti ni Chloe. Huwag ka magpasalamat. Responsibilidad ko yun bilang ninang ni Happy. Ang cute-cute kaya ng inaanak kong to. Saad ni Chloe habang kalong ang bata. 1 taon na kasi si Happy, kaya napagdesisyonan na ni Dante na pabinyagan ito at si Chloe nga ang tumulong sa kanya. Maswerte si Happy na may ninang siyang katulad mo. Papuri ni Dante. Sus, bolero ka talaga. Kilala na kita oy. Pero hindi ako nagbibiro ah. Laki na ng pinagbago mo simula nang dumating si Happy. Mukhang hindi ka na nga babaero eh. Diretso ang saad ni Chloe na kinatawa ni Dante. Ikaw ang huli kong naging girlfriend, Chloe. At hindi na yun nasundan, no? Kasi may dumating sa akin na bagong babae. Nakangiting wika ni Dante habang nakatingin sa anak niyang si Happy. Tama, sa dami-daming babae ang magpapatino sa'yo. Si Happy lang pala ang makakagawa nun. Umiiling na sambit ni Chloe. Kinuha naman ni Dante si Happy kay Chloe. Naisip niyang tama ang sinabi ni Chloe. Si Happy lang pala ang magpapabago sa kanya bilang isang lalaki at bilang isang ama. Nung una kasi akala niya hindi niya kaya maging ama, pero nagkamali pala siya. Kaya niya maging isang ama at ina sa anak niya. Pangako ko sa'yo anak, walang lalaking makakalapit sa'yo. Wow, takot ka no? Takot ka sa sarili mong multo na baka lokohin lang din ang anak mo? Natatawang wika ni Chloe. Ay nako, maganda itong anak mo, kaya bantayan mo mabuti. Huwag ka mag-alala, bilang ninang niya, aalagaan ko din siya. Saad ni Chloe na kinangiti ni Dante.
Nagkabalikan muli si Chloe at Dante. Kinasal na sila at si Chloe na ang itinuring na ina ni Happy. Nangako si Dante na hindi niya sasaktan ang mag-ina niya. Tinupad naman iyon ni Dante. Hindi na rin siya ng babae tulad dati dahil ngayon, iniisip niya na ang nararamdaman ng mga babae, lalo na may anak siyang isang babae. Hindi na rin niya hinanap si Elsa dahil hindi na rin ito nagparamdam sa kanya. Hinayaan na lang niya ang tunay na ina ni Happy sapagkat masaya na naman siya sa piling ni Chloe at ng kanyang anak. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.